Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano magiging ligtas ang mga nakatatanda sa panahon ng disasters and emergencies at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang mga opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa senior citizens. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa HelpAge Deutschland, Action Deutschland HIF o ADH at the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development o BMC. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayan. Magandang hapon mga ka-seniors sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Naririto na naman po tayong muli sa ating lingguhang programang Senior Citizens Time for Information and Public Service. Paumanhin po dahil nung nakaraang mga linggo ay medyo naging busy ang ating mga kapatid sa COSE, kaya't hindi po tayo nakapagprograma at nagkaroon po tayo ng konting pagliliban, no? Pero ngayong hapon po ay muli tayo magpapatuloy. At sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol naman po sa papel ng isang napakahalagang unit sa bawat LGU, yung Persons with Disability Affairs Office. Yan po, no? So, yung tinatawag natin mga kapatid nating may mga PWD, pero ayaw po nilang matawag silang PWD, ha? Pinapaalala ko po sa inyo, mga kapatid, never call them PWD. Call them Persons with Disability. Full word po. Yan. At bisita natin ngayong hapon ang mabait nating kapatid na nagpahintulot na siya ay ating makapanayam ngayon, si Ginoong Hilario Supas ng Taguig City. Kapatid na, pwede ba nang tawaging Kuya Hil? Ano bang palayo mo, Kuya? Naka-mute po kayo. Mag-unmute muna kayo. Unmute muna. Yan. Larry po, Larry. Larry, ayan. Eto, si Kuya Larry. Kuya Larry, magpakilala po kayo ng konti kung ano yung inyong trabaho at taga saan kayo. Maraming salamat po, lalo na sa inyong mga tagapakinig sa inyong napakagandang programa. So, nagpapasalamat po ako dahil isa ako sa mga taong in-invite nyo upang magbahagi ng aking konting kaalaman tungkol sa sektor ng may mga kapansanan. Ako po ay si Larry, kung tawagin. Ako po ay taga Mindanao, taga Surigao po. Hello para sa taga Surigao. Okay, so nagtatrabaho po ako dito sa Taguig. Ako po yung kasalukuyan na pinono sa isang tanggapan sa ugnayan ng may kapansanan dito sa City Hall ng Taguig. So under po ako ng aming pinakamabait na Mayor Lani Cayetano. So isa po ako sa binigyan niya ng pagkakataon ng mga laga sa mga taong may kapansanan dito sa ating syudad ng Taguig. Kuya Larry, baka gusto mong bumati sa mga tagapakinig natin, mga taga-Visayas at Mindanao. Marami po tayong mga taga-Visayas at Mindanao at marami rin mga Bisaya dito sa Metro Manila. Batiin mo naman sila ng inyong salitang lengguwahe. So mayong hapon kaninyong tanan, mga taga-Visayas o taga-Mindanao. So hinaot nga kanunay na amo sa maayong panglawas. O malipayon nga naminaw sa programa sa ating sa atong kahapon ng karon. Sir. Yan. Naalala ko tuloy yung isang paborito kong kanta ng mga Bisaya, yung Mingaw-Mingaw ang Tiyempo.
Ah, Ayan. okay. Okay, mga ka-seniors, no? Ating tatalakayan ngayon ang usapin ng ano ba itong tinatawag na Persons with Disability Affairs Office. Mangyari po ay of course, habang tayo ay tumatanda, pamula nung tayo 50 at pumatak sa 60, umabot sa 70, papasok ng 80, habang tumatagal po ay nagkakaroon po tayo ng disabilities, no? Ang mga seniors. So magandang pag-usapan natin ano ba yung mga programa at ano ba yung mga issue ng mga tinatawag natin mga persons with disabilities o yung ating mga kapatid na may mga kapangsanan. So Kuya Larry, siguro magandang ikwento mo ano bang function nitong iyong office, no? Kasi alam ko lahat ng ang LGUs meron nito, no? At meron din tayong national office para dito. Yes po. Okay, so maraming salamat po. Ang pagkatatag po ng pagkakaroon ng isang tanggapan sa ugnayan ng may kapansanan sa lahat ng mga syudad at munisipyo ay base po yan sa Batas Republika bilang 10070. Ito ay nagtatag ng sa pagtatag sa mekanismong institusyonal upang tiyakin ang implementasyon, mga programa at serbisyo para sa taong may kapansanan sa bawat probinsya, lungsod at munisipalidad. Sinusugan ang Batas Republikang ito bilang 7277. Ito yung sinasabi nating Magna Carta for Persons with Disabilities. Okay, so ang function po nito, bakit tayo ay nagkakaroon ng opisinang ito? Una, bumuo at magpatupad ng mga patakaran, programa sa pagtataguyod sa kapakanan ng mga persons with disabilities sa tulong ng mga nagmamalasakit mula sa pambansa at lokal na ahensya ng pamahalaan. Pangalawa, makipag-ugnayan sa pagsasakatuparan ng mga probisyon nitong batas pambansa bilang 344 na kilala bilang batas sa aksesibilidad. Pangatlo, maging kinakatawan ng mga persons with disabilities sa mga pulong ng mga kagawad panlokal at iba pang o kagawarang panlokal at iba pang mga opisina maaaring daluhan. So yun po yung mga napakahalagang mga functions na ginagampanan po ng ating tanggapan. So bukod pa doon, mayroon pa pong karagdagan na ang PIDAW ay magsumiti ng taunang yung tinatawag natin na annual investment plan para magkakaroon po talaga ng sariling budget ang ating tanggapan. At mapalad po dito sa Taguig kasi ito ang ating tanggapan na stand-alone po. Bali, hindi siya nakasilong sa isang umbrella ng CSWD, kundi isa talaga po siyang tanggapan na so, hindi kayo under ng Social Welfare Department. Yes, under directly sa office ng City Mayor. At may sarili po siyang budget. Yan. So, wow. Yan po yung Yan po ay ganun din po ba yung Office of Senior Citizens? Hindi rin siya under ng ano? Stand-alone din po siya. Wow. Stand-alone din po siya dito sa Taguig. Yan. Kuya Larry, Yes, medyo dahan-dahan lang ang pagbigkas ng mga pangalan ng mga batas ha, kasi alam mo yung mga Yes, seniors katulad ko medyo hindi na masyado matalas ha. Ulitin natin yung batas. RA 10070. 1070. Ito yung 10070. Ito yung unang-unang batas. Okay. Okay. 19 ano po ito? Bago lang po yan, 2009. 2009.
O, pasensya ka na. Pag mga kaedad ko, ang bilangan namin, 19 kopong-kopong, mga ganun. Ano? So, ito ay sinusugan ng Magna Carta for Persons with with disability. disabilities. Ano yung number nung Magna Carta? Republic Act 7277. 7277. Apo. Anong taon naman ito? Medyo may katagalan na rin po yan. Hindi ko na ano yung pag-publish ng Okay, ano sige. na yan. And then sinundan pa ito ng Republic Act 344. Tama ba? Yes po, yung batas pambansa bilang 344, yung Batas accessibility law. Okay, okay. So ayan na mga ka-seniors, doon sa mga may oras at mahilig magbasa, no? At lalo na kung kayo ay mga seniors with disability na, no? Basahin po natin ito. Republic Act 10070 noong 2009, nagkaroon po ng Magna Carta, RA 727 at 7277. Ayan po. At saka yung para ma-implement ng maayos yung accessibility ng persons with disability ay nagkaroon ng batas pambansa. No? Pag sinabing batas pambansa, RA din ba yun? Yes din po. Okay. Ayan. So, Yan po ang napakaganda, pinakamatagal. 1983 pa po yung batas na yan. Ano ba? Okay. 1983. Yan. Ito yung dahilan na nakikita ninyo mga karatula na may naka-wheelchair, no? Na nakalagay sa kung saan-saang mga pintuan, no? Merong nakalagay na pintuan para sa mga naka-wheelchair pero hindi naman nakakadaan yung mga naka-wheelchair at may mga kapansanan. Binabarahan ng mga hindi nakakaintindi kung anong drawing na yun. Tama. Hindi naintindihan po talaga ng publiko. Okay. Kumusta naman ang mga persons with the disability sa Taguig? Meron ba kayong census nito? Maalam nyo ba ang bilang nito? Mayroon po tayong ang status naman po ng ating mga persons with disabilities dito sa Taguig. Talagang na-empowered po talaga sila. So hindi katulad nung mga nakarang mga panahon. So medyo mas malaki na ang kaibahan ngayon sa mga persons with disabilities dito sa Taguig. Sa katunayan po, mayroon po tayong 22,225 registered. 22,225 registered, Opo, 22,225 registered persons with disabilities. Sa Taguig lang po yan. Pagka ganyan yung datos na 22,225, ang ibig sabihin niyan medyo makatotohanan po yan. Pagka puro 0-0 ang binibigay sa inyo ng mga LGU, meron pong medyo konting tsamba. Yan. So ibig sabihin, legit itong datos na ito, no? Yes. So how do they register? Do you go around to look for them? Hinahanap nyo ba sila o sila nagpapalista o paano ba? Sinesensus nyo ba? Mayroon po tayong mga persons with disabilities officers sa bawat barangay. Mayroon ding mga staff po tayo galing sa PIDAW na naka-assign doon para mag-assist sa mga officers at mas ma-manage ng maayos yung mga program na ibinaba namin mula sa city papuntang barangay. Yeah. So sila yung nangangalap ng datos. Yes po. Yeah. At saka sila doon din po didiretso magpasa ng mga application forms yung mga aplikante para hindi na rin po gastusan ng pamasahe, ng pagod. Oo, tama po. Biro mo ang hirap-hirap naman pumunta sa mga opisina ngayon, no? Yes po. Tatawid ka pa ng C5 para makarating doon sa opisina ng ng City Hall. Opo. Alam ko malimit akong dumaan diyan sa Taguig eh. Yan. Okay, so meron kayo. Yan ba yung naririnig kong sa mga barangay na focal person, ganyan? May focal person kayo? Sa mga barangay. Bukod sa focal person po, yung mayroon po talaga tayong mga elected officers. Wow.
So may organized pala sila. You mean to Yes say po. in the barangays they are organized. Yes po. Wow. So meron silang focal persons, meron pa silang barangay leaders. Yes po. Wow. Maganda yan ha, they are organized. So yung mga barangay leaders, sila yung nag-aayos. Opo. Ayun. Yung meron kasing dito sa programa namin lagi itong lumalabas, ano? I'm sure you are aware of this, no? Yung usapin na nagkakalituhan kapag yung isang senior, yung isang person with disability ay nag-birthday ng 60, bigla raw siyang natatanggal at nalilipat na siya sa OSCA. Paano yung bilang na yun? Paano nyo hinahandle yan sa Taguig? Sa amin naman po hanggang pag na naging person with disability siya, nasa database namin at narating na nga niya yung 60 years old. So sa amin pa po yung birthday cash gift niya. Sa amin pa po. So yan ang tama. pag 61, nasa senior citizen na po yung cash gift niya. Ay, ganun. Sa cash gift lang yun. Pero mananatili po sila na miyembro po ng aming tanggapan. Ayun. Kahit may edad na sila. So, at saka patuloy pa rin po yung pag-issue namin sa kanila ng person with disability identification card. Yun. Yun ang maganda, no? Dapat hindi nawawala. Kasi sa maraming bayan, pag nag-birthday ng 60 yung PW, yung persons with disability, gumagaling pala. Kasi nawawala yung kanyang pagka-disable at naging senior siya. No? Kasi hindi naman po mawawala yung disability ng isang tao. Yun. Habang buhay naman po yan. Yun na nga ho paano, ano namang kamuwang-muwang ng tao dun sa OSCA pagdating sa kalagayan at pangangalaga at pangangasiwa ng person with disability, di ba? Yes po. Yun nga ho, sana sana mga bayan-bayan diyan, no, yung mga LGUs diyan na ginagawa nyo lang basta-bastang inililipat ng hindi maayos, no? Tandaan nyo po, yung pagkakaroon ng disability ay hindi gumagaling pag nagberde ang tao ng 60 years old. So yung kanyang kalagayan ay mananatili, dapat ay nasa pangangasiwa pa rin yan ng PDAO, no? Ng Persons with Disability Affairs Office. Yan. Yes po, kasi ang doon, sir, karagdagan ko lang, kung halimbawa mag 60 years old na po sila, ang ilalagay na po namin sa database namin ay senior with disability po sila. Yun ang kategory nila. Yan. Yan po, yan. So dalawang ID nila, magkakaroon sila ng dalawang ID. Yes po, pag 60 na sila, ang iba po kasi hindi na nagkaka-interest na mag-renew. Pero hindi naman namin pinipigilan at hinikayat pa rin po naman namin na hindi naman kayo namin tatanggalan ng ID bagkus gusto namin na i-renew yung ID ninyo. Kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit maging dalawa yung ID nila dapat, sa mga transactions po, lalo na sa bangko, di ba kailangan ng dalawang ID na issued by the government? So hindi na sila mahirapan, may disability ID na sila, may senior ID pa sila, so tuloy yung transaction. At saka kung ang issue nila ay handling ng kanilang kalagayan bilang persons with disability, gagamitin nila yung kanilang ID bilang persons with disability. Tama Kasi po. hindi naman yan alam i-handle ng mga tao sa OSCA yung mga issue ng persons with disability. Tama. No? Nangyayari kasi, alam mo, sa marami mga LGU, pasahan ng responsibilidad, hugasan ng kamay no? At saka pag nagpaplano kayo, kasi sabi mo kanina, gagawa ka ng investment plan, dapat kasama pa rin yung bilang ng mga senior citizens with disability doon sa investment planning. No? Kasi yung mga requirements na pangangailangan ng mga programa katulad ng mga rehabilitation o kaya mga assistive devices, mga ganyan, hindi naman yan saklaw ng mga tao sa OSCA, no? Yes. Sana may magandang koordinasyon. At saka posibilidad pa nga, ito naiisip ko lang,
Kuya Larry, no? Posibilidad nga na nag-60 ako, wala akong disability. No, nag-70 ako, nagkaroon ako ng Nagkaroon. disability. Eh, dapat magpapa-enroll ako sa inyo. No? Dapat, ang nangyayari nga, dapat dumarami ang seniors na nasa listahan mo taon-taon kasi andyan yung mga nababalian, o andyan yung naoperahan, yung nagka-diabetes, mabubulag, o di ba? Mapapasama sa inyo yun. So, kumusta naman ang trend nun? Yung bang trend na yun from seniors papunta sa iyo? Meron ka bang datos nun at ina-analyze mo ba kung may trending? Gaano sila kabilis dumami? Ganun. Ano ba ang nangyayari? Sa ngayon po kasi, nakasanayan po talaga ng mga senior citizen natin dito na halimbawa sila ay kung nag-60 na po sila, so ere-renew nila ang kanilang ID, which is tama naman. Pero ang iba nagfo-focus na sa sa sector ng senior citizen dahil kung pagdating sa mga benepisyo, mas malaki yung sa senior citizen. Pero as is pa rin, invited pa rin sila sa lahat namin ng mga programs and activities. Kasi kabilang pa rin naman sila doon sa sa bilang ng beneficiaries ng program. Yan. Siguro magandang idagdag mo sa iyong annual investment planning yung yung joint activity ng PIDAW at saka ng OSCA. to orient senior citizens who have become disabled. Yes, Yan. yes. Meron bang mga programang ganun? Baka wala pang programang ganun. Minumungkahi ko, ikaw manguna nun. No? Actually, mayroon na po. Nagkakandak rin ako ng disability sensitivity training doon sa OSCA. Kasi partner kami. Kaya yun, nagkakaroon kami ng good partnership naman ng OSCA. Ayun. So maganda ang programa ng ng Taguig, no? Yes. Pwede bang yabangan mo kami kung ano yung mga magagandang programa nyo na maaring wala sa mga ibang bayan diyan? Kasi syempre Taguig Taguig yan, BGC yan The Yes, new financial capital and business capital of the Philippines. Yan. Kwentahan mo kami. Dito sa Taguig po, mayroon po kaming birthday cash gift sa mga persons with disabilities. Lahat ng registered persons with disabilities, entitled po yan sila na makatanggap ng birthday cash gift. Tapos yung aming naman mga officers sa bawat barangay, mayroon po kaming 224 na officers sa buong Taguig. Mayroon po silang tinatanggap na monthly allowance. Yung 224 na yan. So ang president namin 3,000. Wow. Ang vice president hanggang PRO namin is still 2,000. Monthly po yan tinatanggap nila. Wow. At may coordinator din po kami. Pero etong taon na to, magtataas na po kami ng allowance nila. Gagawin na namin ng 4,000 ang president, tapos vice president hanggang coordinator 3,000 na po. Wow. Para matulungan din po namin sila dahil nakipag rin po kami ng programa sa SSS. So at least pwede na sila maghulog ng SSS nila buwan-buwan kasi kaya naman nila Pwede pa rin maghulog ng SSS maski senior na? Sa amin hindi pa naman. Sa senior automatic na yata. Hindi, ibig ko sabihin pwede pa silang maghulog ng SSS itong mga persons with disabilities. Sorry. Lagi kasi ang orientation ko seniors O nga pala, no? Maraming bata pala na may persons with disability, no? So, okay. Maganda naman yan kasi alam mo, para na magkaroon tayo ng maayos na datos, para magkaroon tayo ng maayos na programa, kailangan natin ng mga coordinators na katulad nila. Correct. At tama po. Alam mo, yun nga ho ang malaking problema natin sa Pilipinas. Ang hiling natin mag-organisa, pero hindi natin sinesweldohan yung mga sarili natin nagtatrabaho. Tama. Kaya nagkakaroon ng kupitan sa pondo kasi alam naman
Mag, maghapon magdamag nagtatrabaho yung mga yan. Tapos kung wala silang dating naipundar, kung wala silang dating nahanap buhay, abay makakaisip yan na, uy, baka pwedeng bawiin ko dito, di ba? No? Kaya maganda yan. Sana maging ganyang tamang pagtingin ng mga LGU sa mga volunteers na yan, no? Hindi lamang po volunteers yung mga yan pag panahon ng eleksyon para mangalap ng boto nyo. Yan ay mga Tama. volunteers para mangalap ng datos at magpairal at mag-implementa ng mga programa nyo. Kaya nararapat lamang na bigyan sila, dapat nga hindi allowance dapat Yes. sweldo. Mm-mm. Sweldo yan. Kasi yan ay trabaho. Nothing is free in this world. Kaya may magnanakaw kasi ninanakawan mo ng oras, nanakaw siya sa'yo sa ibang paraan. Correct. Yan. Tama. So, Maganda. yun po yung una po talaga namin na step para sa kanila. Mm-mm. Dahil, at saka dito sa Taguig po, hindi naman namin talaga sila talagang pinabayaan na hanggang doon lang kayo maging officer. Nag-ano rin po kami, nagkakaroon din po kami, nag-organize kami ng job fair. Nag-hire po kami invite po kami ng mga employers, private, kasama din po yung HR ng city government namin. Mhm. Marami na po kaming na-hire ng mga persons with disabilities. Mm. Pero, Dito mismo, bago nyo sila maipahire ng trabaho, dapat meron silang skills training. Meron ba kayong mga mayroon pa-training? po yan. Nagkakaroon po kami ng career talk, pag-prepare ng kanilang resume, tinuturoan po namin sila bago namin isalang, at least handang-handa na sila umarap doon. Pati yung personality development po nila, tinuturoan po namin kung paano mananamit pag sa dating ng applyan ng trabaho. Kaya pala kayo ay mukhang naka-Armani ngayon Malamig po, sir. Malamig po dito. Hindi, joke lang. Curious lang ako. Dito sa mga persons with disability, no? Ano ang trend sa ngayon? Kasi nung araw, nung kabataan ko, pag may mga persons with disability, hindi na yan pinapaaral ng magulang, nandyan na lang yan sa sulok, nasa bahay na lang yan nakamukmuk. Ngayon ba, kumusta ang mga bata na may disability? Sila ba ay nakapag-aral? Nakakuha ba sila ng mga skills? Nakagain ba sila ng mga profesyon? Sa statistika at saka yung obserbasyon dyan sa Taguig, of course, alam ko, highly developed city ang Taguig, but I mean, still, it's an information that should be shared. Ang dito sa Taguig, sir, sigurado po kami pag interesado ang isang person with disability makapagtapos ng college, mayroon po silang naghihintay na scholarship under Lani Scholarship Program. Sa isang semester po, per semester kapag ikaw ay gustong makapagtapos, ikaw ay isang person with disability, makakatanggap ng 20,000 per semester. Yun po ang na budget para sa kanila. At bukod pa doon, kung halimbawa na matataas yung mga grades mo, may merit ka pa. So yun po yung... So may merit allowance? Yes po. So bukod doon, ang pagdating naman sa special education program natin, yung SPED natin, mayroon po tayong sariling developmental pediatrician na siyang nagsusori sa mga batang may condition. So which is ito po yung pinaka mahal kung totoosin na kailangan i-hire ng city. So dito syempre mas malapit po kasi sa puso ni Mayor Lani yung mga persons with disabilities. Kaya nagkakaroon po talaga ng sariling developmental pediatrician. Mayroon po kaming occupational therapist. Mayroon din po kaming physical therapist na kung saan hindi lang pang person with disability na mga bata-bata pa, kasama na po yung ating mga senior citizens pagdating sa mga physical therapy kasi kailangan po nila yun.
Parang So, gusto ko nang lumipat sa ano Parang gusto ko nang lumipat sa Taguig kaya nga po, libreng ano pa dito, libreng education, libre pa yung mga, Libre. yes Uh-huh. po. So Kahit lahat sa ng ano, kahit sa public school, of course. kahit sa university po namin, sa Uh-huh. Taguig City University, libre Wow. na po ang tuition fee, Mhm. pero magkakaroon pa ng allowance na 5,000 ang mga estudyante. Yun. Ganun ka ano, Kung importante. halimbawa mga matatanda katulad ko, gusto kong lumipat sa Taguig, gusto ko pa mag-aral, pwede akong mag-aral sa University of Taguig. Yes po. Mayroon nga kami, mayroon pa nga, may edad na nakagraduate sa sa Taguig City University, sir. Hindi Mhm. naman kasi hadlang ang edad para Oo, para oo. makamit mo yung ano gusto mong Oo. mangyari sa buhay. Alam mo, pangarap kong maging maging doktor maging PhD. Ayan. Happy. Kasi Parehas po tayo pangarap. Oo. Ang nakalagay kasi dun sa pangalan ko, pag pumipirma ko, HPD Yung mga iba, nilalagay nila PhD. Pag nakakita ko ng ganun, pipirmahan ko rin yung pangalan ko, HPD. Alam mo ba ibig sabihin nun? Ano? Hindi pa doktor. Hindi pa doktor. So alam mo, actually magandang i-promote 'yan sa mga senior citizens, no, na ngayon kasi meron silang panahon makapag-aral at hindi pa naman huli ang lahat para sila ay Correct. makakuha ng legitimate degrees at sila ay Tama. makapag-contribute sa body of knowledge, magandang ipasok, no? Tama. So nakakaingit pala mga taga-Taguig, ang gaganda ng programa. How about yung mga assistive devices? Namimigay kayo ng mga assistive devices? Yes po. May mga kompleto naman po dito. Mayroon ding mga prosthesis na ano kapag ang isang tao ay kailangan ng prosthesis. So ang city government po ang mag-provide. Mhm. Tapos yung ang wheelchair po natin, mayroon po tayong available na mga wheelchairs, cane, quad cane, wide cane, quad cane. Oo. Anong what cane? Yung white cane, alam ko yun. Sige, paliwanag mo nga. Sige, ano yung what cane? Ang white cane po ay para sa mga visually impaired, yung sa mga ano natin. Yan yung ditiklop na kulay puti na... Yes. Oh. Ayan po yun. Yung isa, anong tawag mo dun sa isa? Quad cane. Paano spelling nun? QUAD. Yung apat ang tuldok. Okay. Quad cane pala ang tawag dun. Ayan, okay. Pero hindi pa kayo namimigay ng yung parang go-kart. Ay, wala po yan. Kasi pag mamimigay kayo ng ganun, lilipat na ako sa inyo bukas. Dito sa amin, sir, kahit walang card, libre naman lahat ang serbisyo eh. Hindi na card ganun. ang basihan dito sa amin. Serbisyo na po ang basihan na libre. Okay. Sige. Para pantay-pantay din po yung ano. Mm-hmm. Dito sa amin, sir, share ko lang, mayroon din po kaming accessible car. Mm-hmm. Dito. Na ang kadalasan gumagamit noon yung aming mga centenarian. Yung mga centenarian namin. So pinapahiram nyo? Apo. Kasi may lifter po sundo. Siya. Apo, may lifter po kasi siya. Na ibababa lang lifter, yung tapos papatong na yung wheelchair, iakyat na siya sa sasakyan, hindi na siya lalabas ng wheelchair. Hindi wow. Ilang kotse meron kayong ganyan? Isa lang po pero 3 yung capacity. 3 naka-wheelchair. Kami lang po ang mayroon yan dito sa NCR. Wow. Wow, dapat ipamalita yan, no? May kasamang chauffeur dyan at saka kasamang aid na mayroon. May driver tapos may aid. Yan. Yung inyong accessibility car, merong refrigerator sa loob ng kotse?
Hindi na namin nilalagyan, Tapos sir. may mga soft drinks, mga ganon, chichirias, ganon. Wala po, sir. Idagdag mo yun. Idagdag mo yun. Nagpo-propose pa ako ng second baka maubos lang ng driver namin. Okay. Alam mo, ang dami kong pinapangarap na mangyari eh. Okay. Siguro bago tayo magpalawig, maganda sigurong balikan natin para lang sa kaalaman ng mga iba kasi bagamat natalakay na namin ang issue ng disability, no? I'm sure yung mga ibang bagong tagapakinig natin ay hindi narinig yung mga maayos na kwento, no? Para lang sa kaalaman ng nakakarami, pwede ba nating pag-usapan at para maintindihan anong pagkakahulugan ng disability at saka ano-ano iba't ibang uri ng disability? Okay. Mahalaga to kasi yung mga tao akala lang nila wheelchair lang ang disability eh. Oo nga. Malimit alam mo sa pilahan ng fast lane, ano ba to? Express lane. Priority lane. Priority lane nagtititigan yung mga nagtititigan, may mga nagtataasan ng kilay, nakikita nila yung babae, wala namang nakikitang disability. Pero may ID. Mukhang malakas, pero may ID. Mukhang masungit pa makipag-usap. Hindi nila naiintindihan kung ano-ano yung iba't ibang klase ng disability. So, pinapayuhan ko na lang ng mga iba. Sabi ko, marami pong disability na hindi lantad. Nakikita. Oo. Pag lalo na pag nagtataasan na ng kilay yung mga medyo, alam mo, yung mga ibang senior na mga nagtataasan ng kilay pag nakakakita ng hindi, at tingin nila hindi dapat dun sa pila. Yan, sige, pagkwentuhan natin yan, Kuya Larry. Okay, so pag sinabing kapansanan or disability, ito yung mga taong may panghabang buhay na kakulangan o kapansanan sa pisikal, sa pag-iisip, pandinig, pagsasalita, paningin, at mayroon din mga medical conditions na nakaranas ng iba't ibang balakid sa lipunan na naging sanhi ng hindi ganap at epektibong pakikilahok sa komunidad. So yun po yung sinasabing disability. Galing mo magtagalog ha, murag kang di Bisaya ba? Bisaya paghihapon, sir. Bisaya itong mga imong ginusilti, malalim na mga Tagalog to, no? Balakid. Sige, ulitin natin ng dahan-dahan at ng maintindihan ng mga hindi native speaker ng Tagalog katulad natin. Yan. Bisaya. Okay. Tagalog na lang kay para masabtan. Damo man dili mang Bisaya diri. Sige. Okay. Ang kapansanan, ang mga taong may habang buhay na kakulangan or kapansanan sa pisikal, pag-iisip, pandinig, pagsasalita, paningin, opo, o ibang mga medical condition na related disabilities na nakaranas ng iba't ibang balakid sa lipunan na nagiging sanhi ng hindi ganap at epektibong pakikilahok sa komunidad. Okay. So ang kapansanan, sir, mayroon sa ngayon sa version 4.0, mayroon na po tayong 10 types of disability. 10 na po. Medyo nadagdagan ng 2. Okay. So ito ay yung deaf or hard of hearing. Di ba dati na yung deaf? Opo, pero iba po yung deaf at saka hard of hearing. Parang yung sa bulag partially impaired at saka totally blind, gano'n, no? Opo. So parang ito partially deaf lang. Itong deaf talaga siya, totally.
hindi makapagsalita, hindi rin Hindi, makarinig. ulitin natin yung deaf, tapos yung isa, Hard partially of deaf, hearing. hard of hearing. Ganyan ako pag nagagalit sa akin, misis ko, parang hindi ko naririnig yung mga sinasabi niya eh. Lalo na pag Normal pala hinanapan ng pera, sir, no? Normal Hindi pala yan, baka naririnig. kailangan ko na ng PWD card. Sige. Okay. So, mayroon din tayong intellectual. Intellectual. Ang mga intellectual naman, ito yung kadalasan yung mga global developmental delay. Wow, ang lalalim na salita niya na. Oo nga eh. Pandaigdigang delay. Tapos yung ating mga Down syndrome, Down syndrome. napabilang dito yung intellectual. May mga senior citizens na rin tayong mga Down syndrome, sir. Alam mo, yan ang isang phenomenon na dapat nating obserbahan kasi nung bata ako, malimit. Doon sa kaming kapaligiran, siyempre may mga batang ganyan, hindi umaabot ng 18 years hindi old. umaabot ng 40, hindi umaabot ng 30, madaling mamatay. Pero ngayon Opo. napapansin ko, meron ng nag-birthday ng 50, meron na nag-birthday ng 60, no? 60. Tama po. Oo. Bagong bagong obserbasyon to. Ako naobserbahan ko rin 'yan eh. Kaya nga eh. Na may mga kaibigan akong kababata na yung ibang kapatid nila umabot na sa 50. Tama po. Yung kapatid ng congressman namin dito sa Taguig, more than 60 na po siya. Ay, ganun. Bawal i-mention ha? Yes po. Bawal naman i-mention talaga. Sige. Bawal i-mention. Pero kung may corruption, maski may downs yan, pwede mong i-mention. Okay. So, learning po. Learning, okay. Po. Ito yung mga kadalasan natin, yung ating mga children with autism. Ito yung mayroon din pong mga nasasakop dito na mga attention deficit. Ano ba? ADHD, ano? Apo. ADHD. Apo. Hindi lang nila alam. Nung bata ako, ganyan ako eh. Hindi na-discover, nakapagtrabaho na ako eh. Ngayon ko lang na-discover sa sarili ko, ADHD ako pero ayoko na magpagamot. Wala po talagang noon, walang mga developmental pediatrician, walang mga hindi aktibo yung dati pagdating sa mga ganitong karamdaman. Hindi na pahalagahan. Kaya ako hindi ko pinapansin ng mga tao sa palibot ko noon kasi meron akong ibang gustong gawin at ibang nalalaman. Yan yung mga yan yung mga kadalasan makikita at maramdaman mo sa isang taong may Feeling ko may ganyan ako nung bata ako. Sige. kahit nga pag hindi ka makaperme sa isang upuan, isang position, na parang hindi ka mapakali, parang feeling mo. Kaya na ko yun din nung sa mga forums, mga trainings na atinan ko, sabi ko parang ako yan kasi hindi ako mapalag mga paikot-ikot. Nagsususpecha ka. May self-doubt ka rin pala katulad ko Kasi ma-compare mo sa sarili mo. So, mayroon tayong mental. Iba pa yung mental sa learning ha? Iba po yan. So, ang pagdating naman po sa mental disability, so dapat yung psychiatrist or psychologist po talaga ang mag-identify kung ito bang condition nila is mental or psychosocial. Kaya mahigpit po kami sa issuance ng ID. Kailangan namin ng Certificate of Non-Apparent Disability. Yung mga hindi kasi nakikita to ng mga disability. Anong pagkakaiba nung sinasabi mo kanina? Psychosocial at saka mental. Anong pagkakaiba nun? Ang psychosocial po kasi malawak yung explanation niya. Kasi may ang ibang mga doctors, ang paliwanag nila pagdating sa psychosocial,
nagkakaroon ka na ng functional limitation. Kaya nagfo-fall ka sa psychosocial. Yung mga dati mong mga Okay. ginagawa, hindi mo na kayang gawin ngayon dahil may nalimitahan ka na ng inyong condition. Okay. So, limited action na to, no? Limited Functional limitation na. motor skills. Oo, halimbawa yon yung mga katulad yung nagkakaroon ng dati po kasi nung hindi pa talaga batas yung cancer, ang ginawa ng mga doctors pag mag-recommend pagdating sa disability ID, ang ilalagay nila is psychosocial. So ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng functional limitation dahil sa kanyang breast cancer. Na ang mga bagay na dati niyang binubuhat ay hindi na niya kayang gawin ngayon. Kung dati ay talagang aktibo siya sa pakikilahok ng mga gatherings, so dahil sa condition niya, medyo hindi na niya nagagawa. Ganun po yung mga... So, ibig sabihin, yung erectile dysfunction, psychosocial issue yan. Magfo-fall dyan yan. Kasi sir, pagdating sa mga ganyan sir, depende na yun sa mga doctors. Hindi, kinaklaro ko lang. Sabi mo kasi may functional limitation. Marami tayong mga ka-seniors, yan ang sakit. Ayaw Pero man nilang pag-usapan. Depende pero sa sakit yan. Depende sa condition sir, at saka sa sitwasyon. Sige, pagpatuloy natin. So, meron tayong hearing, intellectual, learning, mental. Ano pa yung susunod? Orthopedic Sensya ka na, pinapasaya lang kita ha. Baka... Apo. Okay. Orthopedic po. Ayun, orthopedic. So lalo na yung ating mga may edad, yung mga minahal natin na mga may edad na. So yun ang kadalasan nilang mga nirereklamo, mga tuhod, masakit na, may arthritis na, may rheuma, gano'n. Ibig sabihin, yan bang arthritis, kasama yan? Mayroon din po kasing mayroon po talagang ng arthritis na, yung mga gouty arthritis. Ako may gout ako. Kasi yan di ba nagdi-deform yung yung mga yung daliri ganon? sa Yung mga iba. Oo, kasi naipon na yung asin. Pero hindi pa naman ako umabot sa ganun. Wag naman paabutin. Hindi na ako inaatake ngayon. Kasi gumaling na. Hindi na ako nagkaka-arthritis. Hindi ko sinasabing gumaling na ako. Hindi na ako nagkaka-arthritis kasi hindi ko na kinakain yung mga bawal. Tama po. Yun lang naman ang gamot dyan eh. Sa totoo lang yung mga may arthritis, mga kapatid, tigas lang ng ulo yan. Pag sinabing wag mo nang kainin, wag mo nang kainin. Tama po. At saka dapat marunong kang hanapin. Dapat kailangan yun ng self-discipline. Ako, 3 lang ang nagkokos ng gouty arthritis ko. 3 lang. Alam ko na. Since 1993 pa ako nag-eksperimento. Talagang mo na sir, natuklasan mo na. Oo. Ilang beses kong sinubukang kainin. Pag kumain talaga ako noon, nagkaka-arthritis ako. Kaya maniwala ka, 1993 pa ako hindi kumain ng talong. I was only 33 years old when I discovered it. Talagang yun palang dapat maiwasan. Hindi. Bawat tao, iba ang dahilan ng kanilang Arthritis, tama. Yun ang hindi alam ng mga internist na nagpapanggap na rheumatologist. Oo. Kasi maraming internist ginagamot nila ang arthritis maski hindi nila alam gamutin. Tapos bibigyan ka ng mga pain reliever hanggang magkaroon ka ng sakit sa kidney. Oo. Mas lalong lalala. So, orthopedic, yan yung mga paraplegic, quadriplegic, mga ganon. Yes po. Apo. Yung mga amputees. Amputees natin, yung mga hunchback, clubfoot. So yan po yung mga natin, yung mga cerebral palsy. Under sa ano yan? Apo, yung cerebral palsy. Kasi ang apparent po nila na disability sa orthopedic. So amputees, no? Opo.
Yan. Sige. Next. Dami kong natutunan ngayon kasi ibang grouping ang dati ko narinig eh. Psychosocial po. Psychosocial Yun. is one of the types of disability. Yan. Ano mga example niyan? Katulad po ng mga mayroon po kasing mga, hindi naman lahat ng mga problema sa pag-iisip ay nagpo-fall sa mental. Katulad yung mga anxiety disorder. So, ang kadalasan po ng recommendation ng doktor, nagpo-fall sila sa sa Psychosocial. psychosocial. Oo. Mayroon Pero din mga hindi naman nagre-result sa psychosocial yung anxiety disorder pagka nakokontrol yung anxiety mo eh. mayroon din kasi po times madalas na talagang na nila na feel yung pagkakaroon ng functional limitation nila. Akala ko sa Taguig hindi tinatamaan ng internet Humihina rin pala. Unstable din pala. Oo nga eh. Oo. So, yung ganyan. Yung mga depression, kasali dyan. Yes po. Opo, mga depression, mga stress disorder. Naku, stress. Maraming seniors, laging stress. Lalo na pag walang pera. Oo. Ayan po yun. Ako, nai-stress ako pag malapit na maubos yung pera ko. Alas Oo. mana na, no? Mm-hmm. Madukot mo na ang hindi kayang, hindi dapat dukutin. Kinakabakabahan na ako pag kukunti ng pera ko. Tuloy, naiisip ko sana naging corrupt na rin ako nung nagtatrabaho ako para yumaman ako. Kita mo yung mga corrupt, hindi sila nai-stress. Kaya nga. Sige. Ano pa susunod? Mayroon tayong speech and language disability. Speech and language. Yung ating mga yung mga hindi lang po talaga kasi ang stroke na makita mo na ang tama niya ay weakness of body. Halimbawa, both upper and lower extremities. Mayroon ding stroke na speech ang apektado niya. Yung ating mga mga cleft lip and palate. Cleft lip. Di ba yan? Nakukorek yan? Pero na po sila, na-opera yung nila, pero yung pag talaga hindi na ganun pa rin yung pagsasabi. Yung iba. Depende po yan sa kasi sa yung mga iba nakukorek pero yung iba hindi nakukorek. Kasi may mga kaibigan ako, mas magandang lalaki pa nga sa akin nung maayos yung cleft, nagbigote lang katulad. Sa kanila nga ako natuto magbigote. Kasi may kaibigan ako gumawa po Kasi matatabunan yung tahi nila. Pasalamat nga po sila sa nag-pandemic Hindi, joke lang. Okay, yan sir. So sa visual naman, yung visual ito yung ng bayan. So ang sabi saka ka pa maging qualified for person with disabilities ID na isa kang visual kung ang mata mo ay hindi na makokorek ng kung anumang salamin. Kahit na operahan pa yan, hindi na nakokorek. So, ma-qualified ka na as visual disability. Maraming seniors ang nagkakaproblema niyan kasi pag nagpa-opera na sila, di ba, nilalagyan na ng lens yung mata. Pero umaabot sa punto na hindi na nakakakita. Tama po. Ganun po talaga yan. Yung elder brother ko, yung left eye niya, dati nakakakita pa. Ngayon, unti-unti nang hindi nakakakita yung left eye niya. Kasi mayroon po talagang mga na matured cataract ang sinasabi nila na
kahit anong linis, kung Mm. anuhin man, hindi na talaga maano. Unti-unti siyang Mm. nawawala So yung ito ay inborn at saka acquired. Apo. Mm. So anyway, basta po nag-fall ka na diyan, hindi na makukorek, meron ka ng paano yung partially blind? Mayroong kasi isa lang ang isang mata nakakita pero ang isa hindi. Pero merong yung nakakaaninag. Hindi lang Mayroon. nakikita yung mga colors. Mga low vision naman yan, sir. Aha, iba yun. Apo, low vision. Mm. Mayroon din kasing sinasabi nila na retinitis pigmentosa. Yung retinitis pigmentosa, iba yung sight nun, sir. Bali street lang yung nakikita niya. Pero pag lumingon siya, pag pupunta dito yung paningin niya, hindi na niya makita yung both side niya. Di parang yung may glaucoma din na kung saan natakpan yung ng glaucoma. Hanggang doon lang talaga. Limited yung vision nila. So kapag hindi nagamot yung glaucoma, under na rin ng visual. Pag na po talaga. So pang-siyam po yung cancer natin. Cancer. So ang cancer, kahit anong cancer, wag lang yung cancer sa bulsa. So isa na yan sa mga types of disability. Yung cancer sa bulsa, kan-ma'am yun. Kasi naibigay kay ma'am lahat yung pera, kaya may cancer. Okay. So may sariling batas po yan, yung cancer. Kaya doon sa batas nila. Pero hindi lahat ng klase ng cancer covered dyan. O yes, depende, may mga stage pa muna. Hindi naman, once na i-declare ng oncologist or any professionals na umawak sa kanila. Yung mga yung mga eksperto, cancer specialist. pag dineclare nila na cancer, so cancer po talaga yung disability nila. Ang kaibahan lang po sa cancer, kahit survivor na sila, so entitled pa rin sila for the renewal of disability ID. So maski survivor. Hindi sila tatanggalan ng ID. Alam mo, yung survivor na yan, habang hindi ka pa na-atake ulit, survivor ka. Kasi ako, yung sister ko nag-survive, tapos later on, nagka-cancer ulit, namatay rin. Kasi under monitoring yan sila kahit sabihin natin na nalagpasan nila ang 10 years. Kasi yun ang duration para i-declare nila na survivor na. So 10 years pala. Yung sister ko kasi few years nawala yung cancer niya, tapos nung nagkaroon lang siya ng stress na matindi, nagka-cancer ulit. Kasi mas lalong nabubuhay yung mga cancer cells pag once na bababa yung yung immune system ng isang cancer patient. Ikaw pala MD PhD ka Hindi. Hindi. Base lang po yan sa mga mga kamaritis ko since 2010. Alam mo yung MD PhD? Alam mo ba ibig sabihin nun? Hindi pa, sir. Medical discussant pero hindi doktor. Pwede. May natutunan ka sa akin ngayon. Ulitin ko lang parang may nalagtawan ako. 10 sabi mo. Yung una, yung sa deaf and hard hearing. Yung pangalawa, intellectual. Yung pangatlo ay learning disability. Yung pang-apat, mental. Yung pang-lima, orthopedic, psychosocial, speech and language, visual, cancer. Parang may nalagtawan akong isa. Mayroon pa talaga, sir, pang-10. Ganun ba? Sorry. Yung rare disease, sir. Rare disease. Okay. May batas din yan sila.
10747 Republic Act 47. Yung sa cancer, anong Republic Act nung sa cancer? 11215. Okay. Rare disease. Sino ang nagkakategorize nito? Ang Department of Health tapos sinusugan ng isang memorandum circular ng DILG Mhm. at ng May naka-enumerate NCDA. ba? Naka-enumerate ba yung listahan ng mga rare disease na yan? Mayroon po sa ano ng Department of Health kaya ang mag-certify lang po talaga dito yung mga specialist natin, yung mga expert bago natin tatanggapin dito sa ano sa office para sa issuance ng ID. Okay yan ha. Hindi, naging curious lang ako kasi yung asawa ko, palagay ko rare disease yung sakit niya eh. Kasi ayaw i-cover ng ano ng health ng health card at saka ayaw i-cover ng PhilHealth. So rare disease yun. Kasi hindi kino-cover. Yung asawa ko kasi kailangan operahan yung puso niya, kukuryentehin. Oo, tapos hindi siya covered nung benefits ng ng PhilHealth. ng PhilHealth at saka nung dapat i-cover ito sa under ng persons with disability. Oo, pwede. Magpaano lang siya ng certificate of non-apparent disability sa doctor. Gusto ko makita yung listahan eh. Cardiologist pa yan. Yun. So mga ka-seniors, meron palang 10 uri ng ng disability, no? Yan, i-summarize lang natin ulit, yung unang-una tungkol sa deaf or hard hearing, yung pangalawa yung intellectual, no? Problema namin ni Larry yan kasi masyado kaming mag-isip, no? Pangatlo yung learning disability, pang-apat mental disorders, pang-lima orthopedic issues, pang-anim psychosocial, pang-pito speech and language disability, pang-walo ay visual disabilities, pang-siyam ay cancer, at pang-sampu ay rare disease. Ayan, dami nating naipaliwanag na mabuti ngayon. Yan, mga ka-seniors, no? Kung yung mga nakikinig nood ngayon, tandaan ninyo yan. At baka yung mga tao sa paligid nyo, maaaring kamag-anak nyo o kayo mismo. Kasi kami ni Larry, alam na namin, kami ay attention deficiency, no? Baka kayo ay members of the persons with disability. Yan. So yung pinaliwanag mo yun, kailan natin talaga malalaman na meron silang disability kung hindi naman natin nakikita yung kanilang medical certificate? Paano, anong mga tinitingnan ninyo? Una sir, yung talaga. Halimbawa, pag ipinanganak ka pa lang ng at mag-undergo ka ng born screening, ma-identify mo born screening. Newborn screening. Newborn. Oo. Okay. So, malalaman po ng mga doctors na itong bata ba, kaya doon nalalaman yung ating mga may Down syndrome dahil doon sa newborn screening. So, ilang mga klaseng disorder na ngayon ang kayang i-predict nila sa newborn screening? So parang hindi ako familiar sa ibang sir, basta ang familiar ko lang yung yung Down syndrome. Yan yung inaano sa paa, di ba? Yung naman, paano namin malalaman? Halimbawa sir, yung mga amputees, alam natin yan pag visual naman siya yan. ay disability. Pag sinabi natin na siya ay disability, kung siya ay nakita talaga natin na totally blind. Makita rin natin siya na disability kung siya ay polio victims. So yun yung tinatawag natin sir na apparent. Pag inborn po kasi yun ang mga apparent disability. Pag hindi inborn yun yung mga non-apparent disability.
Sila yung may ang ilan sa kanila may mga card. Ano, merong mga? Yung ating mga non-apparent disability, sila din yung may mga card. May mga card. Mm. Kasi nung bata tayo, ang alam lang natin, yung mga taga-bayan ng San Roque, di ba? Apat lang Yung ang alam apat natin. na pulubi. Oo. Ngayon pala, 10 na pala yung 10 na pala yung 10. titingnan natin. Yung panahon pa natin, sir, 4 pa lang. Mm. Nag-ano ng taon habang tumatanda ang iba-iba na yung natutuklasan ng mga disability. Kaya hindi na uso yung doon po sa amin, bayan ng San Roque. Hindi na. Ngayon ay sa bayan ng Taguig, may 10 pulubi na sa bayan ng Taguig. Mga mayayamang pulubi. Yun, Larry. Gawan nga natin ng kanta yan. Okay. Ayan. So, nabanggit mo na yung kanina yung mga programa, no? So, dito sa bawat disability na to, meron ba kayong subject-specific na program for each kind of disability? May kapasidad na kayo mag-provide ng services sa iba't ibang klase na to? Pagdating po sa home management training on disaster risk, hindi po talaga namin pinaghahalo-halo ang lahat ng disability. Ginawa po namin by batch yung magiging participant. Kasi regular po namin to ginagawa, program na po namin to. So per disability iba-iba po kasi yung pangangailangan pagdating sa sakuna. Katulad yung kung bagyo, hindi naman masasabi na hindi naman nakikita ng mga visually impaired pero hindi nila nakikita pero nararamdaman nila. Oo, ngayon sa tindi ng hangin ngayon, naririnig mo yung hangin at kakidlat, di ba? Nakakatakot na ngayon. Paano yung mga deaf? So ang mga deaf, iba rin yung training na binigay ng ating So may specific training para sila. May specific training. Kahit sa livelihood po, mayroon din po tayong specific na training. Kasi iba-iba naman po yung mga needs ng bawat disability. Oo. Ang galing nga. So mayroon kayong segmentation ng iba't iba. Which means meron kayong expert for every field dyan sa Taguig. Lilipat na talaga ako sa Taguig. Parang gusto ko ng mga ibang lilipat na ako ng residensya. Mahal kasi ang mga kondo sa Taguig, hindi ko ma-afford eh. Ako nga po walang kondo pero nasa Taguig naman ako. Okay. Swerte na may mga kamag-anak ako diyan sa Taguig. Magpaampon na kaya ako sa kanila. Maganda po ang benepisyo dito. Oo. Kaya masarap tumira dito Kahit ako'y taga Mindanao, hindi na ako nangangarap na uuwi pa ng Mindanao. Ganun pa? Parang safe na ako dito. Di ka natunto karon. Tunto paghihapon. Okay. So ito, kanina nabanggit mo bawat barangay may mga officers sila. So paano sila nag-involve dun sa pag-develop ng mga plano, ng mga programs? How do you get their input? So how do you involve them? Pagdating sa participation ng ating mga persons with disabilities sa hanay ng mga barangay planning, ang ating mga persons with disability association po sa mga barangay, sila ay ina-accredit ng ating mga barangay council sa kanilang barangay. Sila ay makilahok pagdating sa sa budgeting process ng isang barangay. At tinitingnan din po nila yung implementation noon. Sinisingil nila yon. Kung hindi So kasama sila sa monitoring and evaluation? Yes po.
Kasama po yan Mm. sila. Wow. Sa out of 28 na barangay ng Taguig, 25 po yung ah, accredited sa ating sa kanilang mga barangay. So may 3 pa kami na barangay na hindi pa accredited. Ito yung tinatawag na people's participation, ano? Yung Yes. sectoral representation. Yes po. So meron silang hiwalay na sectoral representative from the PWD community. Dito sa city po, mayroon tayong mayroon pero non-government organization, Mm-mm. yung Future Vision, mga Mm. visually impaired naman 'yan. Oo, kasi yun nga yung isang issue namin sa seniors, no? Mm. Feeling namin dapat pag sectoral representation hindi ka isasubsume dun sa mga ibang sektor. Kasi iba naman yung issue mo no. So etong 'di ba dito sa local government code mayroon silang tinatawag na sectoral representation kung minsan siyempre may mga sektor na hindi talaga nadadala diyan sa usapin na 'yan. No? Tama po. Oo. So dapat ako kung makikialam ako diyan, ang imumungkahi ko lahat muna ng iba't ibang sektor na hindi talaga sakop ng regular structure ng local government, magkaroon sila ng konseho ng mga iba't ibang sektor. Oo, And tama. then pag-usapan nila. Oo. Tapos Para magkaisa sila. Oo, tapos depende sa issue. Kung issue ng mga disability o health issue, dapat ibang pipili tayo dun sa iba't ibang sektor kung sinong tagapagsalita natin. Para maisara lang yung suporta. Baka mamaya ang sektor ng magsasabong ang maging representative ng sectoral representation, di pa paano na kami mga hindi marunong magsabong. Di ba? Logi negosyo. So, alam mo, yung issue natin ay napakahalaga, no? Napakaganda ng topic na ito, no? Gusto ko lang basahin yung mga komentaryo ng ating mga tagapakinig, no? Yes, ito, wow. Meron ka ng tagahanga ayon kay Vil Aguilar, no? I love the gig. Congratulations po. Yan. Sabi naman ni Ate Rita Aquino, kasama namin to sa Seniors for Seniors, no? Pag may allowance eto, magandang comment to. Pag may allowance na, di naalis sa pagiging officers. Di rin nagte-train ng second liner o susunod pang leader. Karanasan ko yan sa ibang lugar. Kumusta daw sa Taguig? Yan. At dito, pag halimbawa po kasi dito, nagbabase po talaga kami sa city ordinance. Kung ano yung nakasaad sa city ordinance, so yun po yung nasusunod. Kaya pag sinabi 3 years lang, hanggang 3 years lang din po talaga. Ayun. Alam mo kaya ganyan mga kasama kong kasenyor, matigas na issue namin to sa mga seniors yung mga OSCA dapat 3 taon lang, no? 19 kopong-kopong pa sila na yung OSCA, hanggang ngayon sila pa rin ang OSCA, no? Habang nananalo yung mayor nila, sila yung OSCA. Kaya ayaw rin nilang matalo yung mayor nila, no? Maski na maraming katarantaduhan yung mayor, susuportahan pa rin nila yan para manatili silang OSCA. Yan. So, pero dapat talaga yung term limit mabigyan ng pansin strictly, no? Yun. Pero hindi naman nangyayari na yung kanilang representative hindi naman siya galing sa PWD. So far wala pa akong nakita. Kasi alam mo sa balita namin sa maraming OSCA sa iba't ibang bayan, may mga OSCA appointed na hindi naman senior citizen, no? Ang qualification lang niya malapit siya sa sa kusina. Oo. Yun. Dito sa Taguig talaga siya. Kasi dito sa Taguig ang OSCA head nila talaga is
Senior 75. citizen. Birthday nga ngayon ng Oscar nila si Tita Nits Jordan. Wow, yan. Happy birthday, Oh, Tita Nits. Ito palagay ko constituents nyo ito, no? Sabi niya si John Riel Soriano, I love Taguig talaga. Okay. Ang PWD Thank sa you. Taguig ay tunay na alaga. Yan. Naramdaman po talaga nila yan. At of course, yung aming isang paboritong tagapakinig, si Kuya Richard Paa. Good afternoon po. I'm watching from Novaliches, North Caloocan City. Yan. So, yan po yung mga komentaryo ng ating mga tagapakinig nood, no? So, itong kanina, marami kang binanggit na batas, no? Iba't ibang klaseng batas. Ito ba, bawat batas kino-convert nyo into municipal ordinance? So, ganun. Yes, sir. So meron kayong sa ngayon mga ilang ordinansa na ang may kinalaman sa mga persons with disability. Sorry, hindi kita ina-exam ha. This is not an examination. Medyo maano na rin, sir. Marami-rami kasi mayroon pa kaming anti-discrimination city ordinance. Yun. Tapos yung pagtayo ng opisina, naka-ordinance po yun. Yung PDAO, naka-ordinance siya. Staffing pattern niya. So, marami. Yung aming special education center na run by the city government. So, naka-city ordinance din po yan. Medyo marami-rami naman din po dahil nung sa assessment ng dangal ng may kapansanan, isang award po yan, first time na ilunsad yung award na yan. Dalawa po ang ordinance ang galing sa PDAO. Itong susunod po yung anti-bullying against person with disability naman. Talagang naka-focus lang po talaga siya for persons with disability. So, for final reading na rin ng ating sanggunian. Para habang wala pang nabubuli, pinaprotektahan na po natin in advance yung ating mga base doon sa papalabas na ordinance. Dahil ayaw ko rin na may mangyari na so far wala pa naman tayong na receive o natanggap na mga reklamo na sila. Kasi hindi sanay mag-complain ang mga Pilipino. Oo. Kasi mga una pang nambubuli sa mga ganyan yung mga may kapangyarihan na iba Correct. Tsaka yung po talaga namin yung monitoring dito dahil nga doon sa sa establishment ng mga association sa mga barangay. Kasi sila yung isa sa mga inatasan namin na kapag may mangyayaring mga bullying or any na mangyari sa isang person with disability, pagbigay alam kaagad sa PDAO. At talagang pinoporsige po namin sila na kapag may mga pangyayaring ganon, i-report kaagad nila. Sa monitoring nila, monitoring staff ang maghatid dito sa opisina mismo ng informasyon. Halimbawa yung mga taong grasa na kung tawagin. May mga yun isang uri ng PWD. Yes yun. po. Maraming pagka umikot ka sa Metro Manila, maraming mga taong tinatawag ay taong grasa. Sa Taguig ba wala tayong makikitang ganun? Well, nung bago pa lang ako dito sa PDAO, mga 2010. Matagal ka na dyan? Apo. Dugay kaayo ha? Dugay na. Tonto pagyapon. Mayroon kaming mga bigars noon na mga persons with disabilities. Pero wala po namin yun na natanggal. Kasi so do you have a place for them? Halimbawa yung mga ganun na nakakita kayo ng mga ganun na pakalat-kalat kasama po namin yung mga pag noon, yung mga social workers.
So, inilocate namin yung mga tahanan nila at ibinalik namin. So, tapos constant monitoring ang ginawa ng social worker para hindi na talaga babalik. At binigyan niya ng yung mga, dati ang uso noon, yung mga startup capital. Para na paglibangan nila na hindi na talaga mawala na sa isipan nila yung pagpapalimos sa kalsada kasi napakadelikado ng buhay, lalo na ng isang person with disability. O yan. Mga ka-seniors, kung nandyan lang kayo sa borders ng Taguig, pwede na kayo mag-isip na kayong lumipat ng residensya. Okay. Ako, ang isa pang tanong ko, no, bago siguro tayo maghiwalay, ano ba ang mga challenges mo? Ano ba mga hamon na iyong hinaharap? Ano yung mga mahihirap na bagay sa iyong trabaho, sa iyong karanasan, no? Ikaw pala ay isang veterano na diyan, no? 2010, that's more than 10 years. Yes, going to 14 years. So ang lang doon, sir, siyempre iba-iba naman yung pag sabi nga nila pag magtrabaho sa sektor ng may kapansanan is challenging dahil iba-iba yung mga kasalamuha mo. So una po talaga ang napaka namin dito yung pagkakaroon ng mga database sa ibang mga agency, mga office. Dahil yan po talaga dapat ang matutukan namin para mabilis na lang sana yung pag-isip din namin at pagbigay ng programa na akma doon sa pangangailangan nila kung saan ba madalas nagpupunta tong person with disability. Ito siguro yung madalas niyang kinakailangan sa sarili niya. Halimbawa kung gamot. Ang gamot dito sa Taguig wala namang problema po kasi yung maintenance nga libre, hinahatid pa sa bahay. Wow. Opo, dito Masyado sa ba naman akong iniinggit? Talagang lilipat na ako eh. Pati nga po yung mga distribution ng kung ano sa amin, katulad yung mga allowances, birthday cash gift, house-to-house distribution po yan. Pag sabi kay Mayor, January 29, birthday ko ha. Yeah. So, wow. Yan po yung namin. Ang lang talaga namin, pinaka-kailangan dapat namin na may sapat kaming mga datos. Pero meron kayong database systems management sa mayroon po kaming sarili dito sa office. So yun po yung ano pang ibang challenges? May mga magulang din po kasi talaga na hindi ganun parang mayroon pa rin hindi naman maiwasan yung mga magulang na on pa rin denial stage, yung mga ganun. Kulang pa talaga yung though ginagawa naman namin ng paraan kung paano talaga namin mapaigting yung advokasya na magkakaroon po talaga dapat ng aktibong pakikiisa rin ng mga magulang. Mayroon po talagang iba pa na hindi pa ganun ka support. Pero meron kayong IEM campaign, mga ganun, mga mayroon po kaming advocacy and education, mga ganun. Yes po. Mayroon po. Pero hindi naman talaga namin iniisip na problema 'yon. Isang lang talaga namin na dapat namin gawin. Iilan lang naman din po silang mga magulang na kailangan pa talaga namin ng mas masinsinang talaga na para naman namin na mabigyan nila ng sapat na suporta pagdating sa participation sa community yung kanilang mga anak. Yun po yung target namin this year. Wow. Konti na lang naman po. Kayang-kaya na namin. Aktibo naman din po yung namin. Ano yan? Ibig mong sabihin bilang na lang sa daliri mo ang mga nagtitirang aayusin pa. Sobra pa naman sa bilang sa daliri pero kaya naman namin ang bolto ng ganun kaada.
Parang gusto ko nang mag-apply na assistant mo para maging resident na ako ng Taguig eh. Baka mapapalitan mo pa nga ako eh. Hindi, joke lang. Oo. May isa akong tanong. Of course, itong mga persons with disability, karamihan dyan nangangailangan ng tagapangalaga sa kanila, yung mga nangangalaga, yung nagbabantay. Kayo ba ay may programa para sa mga taong ito? Kasi alam mo, one of the most deprived people are these people who are taking care of persons with disability and senior citizens, no? Meron ba kayong programa tungkol sa mga taong ganito? Normally, sino yung mga nag-aalaga ng mga may disability? Karamihan po talaga ang nag-aalaga yung kanilang mga magulang. Kaya nagkakaroon din kami ng mga trainings ng mga katulad yung mga may mga magulang tayong tinuturuan. Ito po ay initiative na rin ng PDAO. Tinuturuan po natin yung ating mga magulang ng computer literacy. Na kahit paano, matututo din sila kasi sa panahon ngayon, naman po talaga yung online selling. Diba? So, para may kabuhayan din sila. Tapos mayroon din naman mga ibang mga trainings, mga livelihood trainings na binigay natin sa kanila na kung saan yun din po yung kanilang ginawang libangan na kumikita naman din sila kahit papaano. Saka, alam mo, napakahalaga niyan kasi may mga kakilala rin at mga kaibigan na nung magkaanak may kapansanan yung anak, magaganda ang mga karir. Dinedicate na lang nila ang buhay nila sa mga anak nila, no? So yun yung mahirap, and then at the end of the day sila ang magiging dependent, wala naman silang mababalingan. So mahalagang programa ito, sana mapalawig nyo itong aspeto na to, no? Pati yung kanilang yung usapin ng social protection, yung kanilang health insurance, mga ganun-ganun. Yan ang mga bagay na hindi nakikita pa ng ating gobyerno ng maayos, no? Para dito sa mga caregivers kung tawagin, no? So nakakainggit talaga. But anyway, bago tayo maghiwalay, siguro tanungin ko sa iyo, sa mahaba mong karanasan, I'm sure hindi ka pa 100% satisfied sa mga kalagayan at mga pulisiya, no? Ano ang mga gusto mong imungkahi o mga suggestions para ma-improve yung ating service delivery para sa mga persons with disability? Ano ang tingin mo mga kulang sa batas? Ano pa mga serbisyong kailangan? Marami ka bang mga pangarap na gustong may sa katuparan bago kita i-nominate as social welfare secretary? Sir, unang-una talaga, ang pangarap ko po talaga na mabago yung ating ma-develop yung ating community, which is dapat accessible to all persons with disabilities. Pangalawa, ayan, na-open po ninyo yung kapakanan ng mga caregivers ng ating mga kabataan. Yan po yung isa sa mga na ipasa yung pinapangarap kong ordinansa na magbibigay ng financial assistance para magkakaroon ng parang start-up capital ng mga mga caregivers nila para naman habang nasa bahay, mayroon po talaga silang sapat na na kapital na pagkakitaan naman nila at maitulong, kasi tinitingnan po natin sila na hanggang doon na lang po talaga sila, nagbabantay na lang po talaga sila. So yun na lang po talaga ang magiging pangarap natin, na mabigyan talaga sila ng sapat na pangangailangan na matustusan naman din nila, na hindi naman sasabihin balang araw ng kanilang mga asawa or kanilang mga anak na palamunin, tagabantay lang kayo. So dapat may counterpart din yun sila sa
kahit naging caregiver sila ng mga anak nila. So yan po yung isa sa mga kailangan po talaga nating matutukan. Tsaka ongoing na rin naman po na mabubuksan na sana yung aming 4-story building para sa ating mga special education dahil magpapasokan na po. Pangarap po namin na matapos na itong August para makalipat na yung ating mga kabataan sa napaka-decente nilang eskwelahan. Yun po ay ano ng city government po ng Taguig. So meron pala kayong special education school? Yes po. Matagal na po yan pero naano lang nung pandemic. Sana sa school na yan makadiscover ka ng mga geniuses. Yes po. Diyan din po kami naka-discover ng panlaban namin sa national games. Mga prodigy. So doon kami naka-discover sa center na yon. Yan. So marami pa po kaming mga pangarap. Yung aming soon to open din na Taguig City Disability Resource and Development Center. Yun po yung nandoon yung ating mga resources, yung mga therapy session, yung ating developmental pediatrician assessment, po, pati yung ating physical therapy, nandoon din sa center na yon. Ongoing yung program kahit hindi pa officially inaugurated na building. Pero ongoing na po yung program. Ang lang doon, ang kulang yung paglipat na lang ng PIDAW doon sa Disability Resource and Development Center. Yun na lang po. Pinaayos ko lang po yung pagka ganyang kaganda talaga ang mga programa ng Taguig City, baka yung boundary ng Makati malilipat na naman yun. Hindi na, tama na yung 10 imbus. Baka mag-petition ako na yung aming barangay mapasama na sa Taguig pagka ganyan. Hindi, joke lang. Anyway, brother, it was so nice to have you, no? Very, very informative. Ang gaganda ng mga programa, magaganda mga plano. Very clear ang mga explanation, no? I'm so happy that a person from Surigao have come to Taguig to bring all these good blessings sa ating mga persons with disability. So any parting words, brother? May mga mensahe ka ba? Bago tayo magsara. Unang-una, papasalamat ako kay sa aking kaibigan, si Ma'am Choi. Si Ma'am Choi at syempre kay Tita Nits. Madalas po kasi kami magkita-kita noon. Nila Ma'am Choi. Mga Bisaya po kami. Kaya nagkita-kita kami. Kapalo man ako magbinisaya ba? Pwede man ako magipagkita sa inyo. Okay. Next time po. Okay, so sa pagkakataon din po kasi na ito, itinuring ko po ito na great opportunity para sa akin dahil naibahagi ko rin yung karanasan at mga programa na mayroon kami dito na ang isa lang naman talaga na pakay namin dito na magiging isa rin tong halimbawa para sa lahat na ang lang naman natin kapag kaya may paraan naman eh. Kapag sinasabi ay hindi kaya, maraming dahilan yan. So dito sa Taguig po, ang lahat naman po ng mga plano namin ay sinusuportahan naman ng aming pamahalaang lungsod ng Taguig. Kaya kami ay malayang makilahok. Ang PIDAW, isa sa mga departamento na nagpe-prepare din ng budget para at nakipaglaban para sa budget ng isang opisina para sa kapakanan ng may kapansanan. Mensahe ko lang po sa ating mga sa inyong tagapakinig at taga-subaybay sa programa ninyo na napakaganda. Sana'y sa lahat ng mga persons with disabilities na makasalamuha po ninyo, ay ito rin po ninyo silang
tao din na katulad ninyo. Pare-parehas Mm. lang po ang karapatan natin, walang naiiba. Kaya patas po tayo. Bigyan niyo po kami ng kaukulang respeto at pagmamahal syempre. Dahil Mhm. yun po ang hinahangad at hinahanap namin sa isang tao. At para naman sa lahat ng may mga kapansanan, lapit lang po kayo sa inyong mga persons with disabilities sa Affairs Office kung kinakailangan, at para maghingi din po kayo ng mga programa para sa inyo at suporta mula sa inyong mga PIDAW head at PIDAW staff kung ano yung mas akma doon sa mga pangangailangan nyo. So para sa lahat, mabuhay and God bless you. Ayan. Salamat, sir. Ayan mga ka-seniors ha. Maraming salamat kay Ginoong Hilario Kuya Larry Supas, no, head ng Persons with Disability Affairs Office ng Taguig City. Napakaganda ng kanilang mga programa. Sana marami tayong mga tagapakinood ang nag-take notes at nang ma-share natin ito sa ating mga kapwa senior at sa mga kakilala nating may kapansanan, no? So muli maraming salamat sa tagapakinood, sa lahat ng mga ka-seniors, kay Ginoong Supas, of course sa ating KOSE, at sana ay magkita-kita po tayong muli ulit sa Lunes sa same time po, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon, Senior Citizens Time for Information and Public Service. Sana ay muli kami nakapagbigay sa inyo ng mga impormasyon para sa kaalaman ng mga mamamayan. Mabuhay po tayong lahat. Thank you. Bye po. Thank you.